Ganito ang pose ng former world champion na si Mark Magnifico magsayo. Let's go kahit sino. Gervonta Tank Davis, Lemon Rose Jr., Eduardo Hernandez. Basta hindi ako dehydrated sa timbang. Ganito na lang ang agad-agad na hamon ni magsayo sa dalawang mga world champions at isang contender na ugong-ugong na sa ngayon na makakaharap ni magsayo para sa Eliminator Title Showdown. Pero bago tayo magpatuloy mga kwento, baka pwede niyo po munang gawin ito. Ang post na ito ni Magsayo sa social media ay naibahagi ito pagkatapos ang kontrobersyal na laban ni Davis kontra kay Roach. Marami talaga ang sobrang nagulat at nabigla sa round 9 dahil kung ang voluntary kneel down ni Davis ay binalangan yun ng referee, yun ang magiging susi sana para ma-upset itong si Davis ni Roach. Kaya lang, hindi binalangan ng referee pero kinausap naman itong si Davis ng referee na dalabang sinasabing huwag bigla luhod dahil dami tao nood. Wala ibang sinisisi si Davis kung bakit ganoon na lang ang kanyang ginawa. Kaya ito, sa pumasok sa kanyang mata, nagrasang nilagay sa kanyang buhok 2 days bago ang laban. Kaya kung ating panoorin muli ang laban, maraming beses na kapag si Davis ay bumabalik na sa kanyang corner, ay talagang pinapahiran ang bandang mata ng kanyang nasa corner. Marami talaga ang nagsasabi na parang hindi si Davis ang napanood ng maraming mga tao. Dahil ibang iba ang kanyang ipinakitang husay at galing. Sa panahon ni labanan niya, si Ryan Garcia, Rolly Romero, Leo Santa Cruz, Mario Barrios, Isaac Pitbull Cruz at marami pang iba. May nagsasabi pa na nakatagpo na rin si Davis ng kanyang katapat. Hanggang sa ngayon mga kakwento, ay marami pa rin ang nagtatanong kung dapat ba na binalangan ng referee si Davis para sa isang knockdown. Pati nga ang superstar sa boxing na si Terence Crawford ay nagsabing wala pa siyang nakitang sinuman na biglang lumuhod na hindi tinawagan ito ng knockdown. Nakalimutan raw ang rules ng boxing sa pag-take a knee ni Davis. Nareakti ng superstar sa women's boxing na si Claressa Shields at sinabing ano yon, nakakaloka raw ito, it was a knee, a knockdown. Pero napatanong rin siya at sinabing anong meron sa kanyang mata. Sa mga nangyaring ito ay gusto kaagad na burahin ni Davis ang pagkadismayado ng mga tao sa kanyang laban. Kaya handa niya palagan muli itong si Roach at ito naman ay taos-pusong tinanggap ni Roach at hindi nagatubali na tanggapin ang hamon ni Davis na rematch. Medyo muntik na nagawa ni Roach ang kanyang sinabi na ma-upset niya itong si Davis tulad na ginawa ni Ryan Garcia kay Davey Nenny. Ilang beses sila naglaban noon, sa amateur pa sila pero tinuldukan ni Garcia ang laban sa pamamagitan sa pag-knockout niya kay Henny. Hindi man nagawa ni Roach na ma-knockout si Davis pero at least ang ma-upset sana si Davis ay magawa man lang niya pero hindi pumabor sa kanya ngayon ang panahon. Kaya tat-atat na rin si Roach na may kasagad ang laban nilang dalawa. Pero kung sakaling hindi pagbibigyan ni Davis si Roach ng rematch ay gagad naman nag-offer si Shakur Stevenson kay Roach na sila na lang ang magkakasagupa ay tatayan ni Shakur ang kanyang world title belt. Nakakwento, kung si Shakur ay naghahamon kay Roach, isali na rin natin ang ating kaubayan na si Magsayo. Pati si Davis at Hernandez nga rin ay hinamon na rin Magsayo. Pero may kaubayan natin na may reaksyon nito at sinabing kahit saan dyan sa tatlo ay hindi si Magsayo mananalo. Sinabihan pang baka matulog ka lang buhay hingal. Pero ang sagot ni Magsayo ay gigil na gigil ka. Wala kang magawa. At sino dyan gusto ko labanan? Ginawa ko to para sa pamilya ko, sa bayan ko, at sa mga taong sumusuporta sa akin ng totoo. Hindi para sa mga kagaya mo. Sinabi pa niya na sikat na happy ka na. Hindi ako buhay hingal. Nagkakamali ka. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Ramil Lubitania, kay kakwentong Rafael Cahilig, kay kakwentong Julian Pedrosa, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga
kwentong di pa nakwento sa inyo.